Hi, once again, I'm Mark Rosales, and welcome back to Mark My Word, a hairpreneur story. I believe that transformation is creativity, transformation is about uniqueness, and transformation is bravery. And today we are very lucky that we have a guest who defines everything. He is a Filipino makeup artist, content creator, a true entrepreneur, the very unstoppable Haji Alejandro. Hello po. Hello. Nice meeting you, sir. Thank you for having me. Of course, actually this is our first time that we've met talaga, di ba? But we're social media friends. Yes. So how are you naman? Okay naman. Ito, parang juggle ko lahat ng works together as a makeup artist, photographer, content creator. And ngayon, meron ako pinapasok na bagong career path na director, as a director ng mga, Wow. ng mga ads, ganyan. Actually, I saw some of your posts nga na parang with a fast food chain brand, Yeah. diba? Did you direct the show, Yes, the ads po. noon? Wow. Pati Pwede- yesterday din, meron din kami isang sinot na brand. So what is the first pala na that you directed? Is it like an ads or... Before, kasi may mga clients kami na skincare, gumagawa ko nag-creative director ako sa mga photos lang. Tapos, yung mga brands kasi parang gusto na nila ngayon, hindi na siya yung TVC ad type. Yeah. Gusto na nila parang more on digital na. Parang pumapasok ko sila sa world of TikTok. And nakikita nila Which is you're very expert. Yes, tapos Yeah. nakikita nila yung contents namin is parang pa-ads na yung dating. Correct. So, tinatap nila kami minsan na gawa kami ng content for their brand hanggang sa in-extend na namin siya ng in-extend hanggang sa kami na mismo yung gumagawa ng mga campaigns nila. The concept of Mark My Word, doing business inside your business, diba? So like you, for example, your creatives are the one who will render the service, and at the same time, yung to follow ng mga services pa, nasa isang umbrella lang. Sobrang no? lawak, parang hindi mo namamalayan na may isa pa palang trabaho pwedeng ma-discover sa loob ng trabaho niyo. Like, we started as a makeup artist. Tapos, meron kaming camera, naging Yeah. photographer kami. Tapos, meron na kaming studio ngayon. And then, naging content creator na kami. Hanggang sa naging production na talaga. And sobrang na-enjoy naman namin kasi as a creative, dapat talaga limitless ka. That is true. And sometimes, diba, you don't want to box yourself naman to something na paulit-ulit, diba? Oo. But you mentioned makeup kanina. So I believe that in terms of makeup, it's just an accident, diba? So when was the time that you thought that, this is my profession? Ito yung part na nakaka-survive na ako and parang, kasi nung high school ako, wala talaga kami, as in, parang hindi namin alam kung paano kami makakapag-college. Kasi parang wala naman talaga kami inaasahang support from our parents kasi yung tatay ko patay na, tapos yung nanay ko naman walang work. So parang, yun lang yung tanging way na alam ko na pwede akong kumita ng pera. So it through makeup. meaning that if you did not work that time, hindi ka magsusurvive. Hindi ako magka-college. Hey, how about your siblings? Did you have a siblings ba? Same pare-parehas kami, sinusuporta namin mga sarili Yung sarili nyo. Sino yung nagpamulat sa'yo na parang kailangan kong gawin sa sarili ko? Wala, parang sinampal ka na lang ng katotohanan na walang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Parang gano'n. Tapos, ang kaya ko talaga gawin is painting and drawing. Sa school namin, editorial cartoonist ako and artist ako in general sa lahat ng mga activities. Tapos, yun nga, may nag-tap sa akin na teacher, sabi niya, may competition ng makeup sa school. Tapos, wala kami representative kasi nga wala pang nag-makeup sa school namin that time. Sabi niya, try mo kasi marunong ka na mag-painting. What ka na yan? What year ka? Is it high school na? Fourth year high school. Fourth year high school, so graduating na ka na. Yung parang critical stage na yun na parang, next year college na ako, tapos wala pa rin Is that, Yun yung era na parang, next year, college na ako, pero wala pa rin nangyayari sa akin. Wala nagtatanong sa akin, ano bang course ang gusto mo? Saan ka mag-aaral? But during that time, what did you want to take talaga? Gusto ko maging architect. Architect kasi you loved mag-drawing. Yun talaga yung gusto ko. Wala. Parang walang nagtatanong sa akin na, saan mo gusto mag-aral? Ganyan. Papaaralin kita, wala nag-offer. Wala talaga. In-offer mo na lang sa sarili mo, tayo na lang mag-aral, ganyan. Parang nung may nagbayad sa akin ng makeup, nag-spark sa akin na, may pera sa makeup. Tapos hanggang sa nabubuhay na ako ng kumikita ako sa makeup, tapos na-enjoy ko na siya. Kasi parang art talaga siya. So you mean to say that the start of the journey is more on yung earnings yung naging Survival talaga.
And then eventually, namahal mo na lang yung ginagawa mo. Tapos yun, in-explore ko na siya. When was the start of the period na na-feel mo na, I am doing this more than the survival, but I'm doing this because I'm happy doing this? Yun siguro yung time na nakakatulong na ako sa family ko. Hindi ko na lang siya ginagawa for survival. Ginagawa ko na siya para may angat yung estado namin sa buhay. Like yung mama ko, hindi na siya naghahagilap o nagdedelehan siya para may makain kami, ganyan. Di ba, it's so inspiring to see someone na who's very successful na napagdaanan yung mga bagay na yun. Siguro, first for our viewers lang, no, parang you might ask na parang why he keep on saying na angat yung buhay because of the makeup. Because being a creative, isa tayo sa pinakamahal talaga. Totoo. Hindi lang na-appreciate at start because we don't have yet the licensure kasi talaga in the Philippines, diba? We don't have yet, ano yung standard rate, yung mga ganyan. We are more than the basic pay talaga if masipag ka talaga at hinusaya mo sa buhay katulad ni Haji. Thank you po. So that's the time that you feel na nakakatulong ka na sa pamilya mo. Tapos yun, yung parang ano na siya, na nakikita ko na yung mga tao na napaproud na sa akin kasi parang feeling ko dati, ang baba ng tingin sa mga makeup artist nga. Parang sasabihin pa nila sa akin dati na, ay, nag-makeup ka, ganyan. Parang hindi siya work. Hindi siya nakikita as totoong trabaho. Kahit yung parents ko dati, parang sinasabi nila sa akin dati na maghanap ka na ng totoong trabaho. Actually, I can relate. I'm starting din. Siyempre po sinabing hairstylist or salon is, actually the mentality pa nga parlor, diba? Parlorista. So, mabakla ng tao dyan, ganyan. Up until now naman talaga, na parang there's still stigma that they thought that the people na nagtatrabaho sa salon are hindi professional, diba? They don't take it seriously. Sabi ko nga, one of our episodes, I mentioned that with Barbie Fortesa, that ang laking tulong ng mga artista because it helped us na makita tayo in a different way, diba? Na parang as creatives. But not everyone is privileged to have that, diba? Like what you're saying, na sana magkaroon ng standard talaga for everyone na we are doing, this is job and we are serious doing it. When was the time that you feel that this is more than just a survival, but it is a passion na? Ayun, yun nga sabi ko na start na yung mga tao na appreciate na yung ginagawa ko as form of art. Nakikita na ako nila as an artist. Sabi ko, andun pa rin pala ako sa core ko na artist ako. Hindi ako makeup artist lang. Artist ako in general. And kaya kong gawin yung gusto kong gawin in different form of art. Correct. Maganda yung sinasabi mo dun sa punto na yon na ang makeup artist or hairstylist, in general, the creatives, we are all artists. Artist talaga. Meron lang tayo iba't ibang platform. Specialty. Kasi like you nga, when you said kanina na parang you're hesitant to do that because wala nagsaseryoso. Ako din ganun. Parang, at sabi rin ng magulang ko, maghanap ka ng trabaho na totoo nga eh. Yung parang ganun yung term nila. So, hindi ba totoo yung trabaho ko? Parang ganun. But, in general, you're working as the same as nagtatrabaho sa opisina. Mas malala pa. Ibig sabihin, wala pa tayong oras na 8 hours lang. Talaga diba? yung pag-creative ka kasi yung utak mo gumagana 24 hours. Minsan kung kailan ka matutulog, tsaka siya gumagana. Alam mo, kaya lagi akong puyat. Kasi, alam mo, people thought aesthetic tong shades, itong ganito. But I'm just talaga, kasi kayong mata ko may puyat na lang lagi. Kaya talaga. pares tayo nung nakasalamin kanina. Diba? Maganda tayo kumanta na napakasakit, Kuya Ed. Diba? So, gano'n. When the time that you said you're evolving na your passions, when was the first, kailan yung una na naggawa ka ng content and nakita yung content na yun and you feel that you're seen? Yung part na yun na gumawa ako ng content, part pa yun ng survival mode ko dati. Talaga? Kasi survival kaya ako nag-makeup sa sarili ko kasi meron ako nakita makeup competition sa Facebook. Which is, anong pwede sabihin ba yun? Oo, Ever Belena siya. Okay. Big Beauty Mahal Challenge. natin yung Ever Belena. Yes. Oo. Diyan ako talaga nag-start. Tapos meron silang pa-contest, nagagawa ka ng makeup look sa sarili mo, gagamitin mo yung mga products nila, and then i-upload mo. The Ever Belena products. Yes. Okay. So doon ako nag-start na mag-makeup ako sa sarili ko sa harap ng camera. And then doon talaga ako nag-spark na, ay, ang galing, ang daming nakakagusto sa gawa ko. Tapos na-appreciate nila na yung art ko. Kasi creative makeup siya. So mga parang avant-garde. Avant-garde siya, ganyan. So yun, parang kumita na ako doon ng, pag nananalo ako ng, may malaki yung perang nakukuha, ganyan. So competition to. Yes, parang competition. So you won as the winner. Kasi siya, parang weekly challenge siya. So every week may nananalo. Nakaka-ANTM pala to. Oo, tapos sa first week ako yung nanalo. Tapos mga second week,
si Lenny, pinasali ko na siya. So, kailangan kayo. Oo, sabi ko, sali ka din kasi malaki premium. Tulungan kita, turuan kita. So habang nag-makeup siya, nasa likod ako, tinuturuan ko siya. Parehas kaming nanalo weekly. Tapos naglaban kami sa Grand Finals. Ako, first runner-up ako sa overall. Siya naman yata parang nasa 4th place yata siya. So, you both, awarded that time, Oo. no? So, napansin ko na, di ba, parang you keep also on pushing Lenny, no? So, Lenny is the wife of Haji, di ba? Kasi parang I've also watched isang video mo na tinuturuan mo na siya magbuhok, di ba? Oo. So, do you see Lenny also a creative in a way? Oo, super. Parang kaming dalawa. So, Lenny, pasok siya dito. Kaming dalawa talaga, nag-a-align kami. Kasi sa isang creative, kailangan may isa, kung ano man yung meron ako ngayon, dahil because merong sumusuport talaga sa akin Alam mo, every it's time. very beautiful yung sinasabi mo. Kasi ako, I've experienced to have a relationship with a fellow creative. And hindi siya natapos ng maganda. Na tipong may punto doon na we tried to work as professional, but hindi talaga nag-work. I end up talagang, ako na lang yung let go of it kasi ang toxic talaga. I let go of the clients, ganyan. But looking back now nga, sabi ko, sana no, if I have like you, yung formula nyo ni Lenny na napakahusay na you balance the romance and creativity. So how do you do that, balance the romance and creativity? Minsan kasi parang pag creative ka, alam mo naman sa sarili mo na kaya mo siyang gawin. Pero iba pa rin pag may tao nagpupushay na alam mo may Ang sarap kaya sa alam mo pakiramdam, talagang pinupush ka niya na kaya mo yan eh. Yung may tiwala sa'yo na kaya mo yung gawin. Yung mas malaki mas mataas yung tingin niya kasi sa nag-vision mo sa sarili. Mas mataas yung pangarap niya kasi sa pangarap Oo, mo. ibang level yun. Kaya parang naging sobrang feeling mo talaga, kaya mo lahat. Ganun ang feeling. So parang, can you say that si Lenny yung roadmap nung success mo now? Oo, saka siya din yung nagtuturo sa akin kapag may mga bagay akong... Minsan kasi naano din ako, naliligaw-ligaw ako eh. Of course. Siya yung nag-ano na, huwag mong gawin yan, mag-focus ka dito. Okay? Kasi may ADHD yata ako. Dami kong gustong gawin, sabay-sabay. Di ba? Sabi niya, ito, kung saan ka masaya. Kasi kapag ginawa mo yan lahat, mapapagod ka, burnout ka. I guess common siya sa itong generation na to na siguro we tend to get mabored sa ginagawa natin. But good thing lang sa'yo because you're building it in just one space, di ba? Yes. Hindi ka naman yung nagme-makeup, maya-maya nagtitinda ka na ng fishball, something like that, na parang walang connection. So I guess it works pa din as long that yung ginagawa mo is, di ba, kuhihisip pa din naman. Yes, nasa isang industry pa din. So when the time that you won, first runner-up, so even it's just a first runner-up, masarap yung pakiramdam na nananalo. So after that, ano yung naging next step mo? Did you naghanap ka ba ng ibang contest pa to join? Ganyan? Ano, what's the next Oo, dami contest? kasi yan. Sumali pa ako sa Kukuryo. Alam niyo yung brand na Kukuryo? Oo naman. Yun, sumali pa ako. Orange dun. Blush ba yun? Oo, Oh, yun. yan, alam ko pala. Okay. Actually, doon ko lang na-discover na may iba palang product ng Kukuryo. So, may ganun din silang contest. Yun naman, live. Nasa mall kami, mag-makeup kami. Si Lenny naman ang model ko that time. Which is for every model mo, di ba? Oo. Since you were high school. Si Lenny, very, talaga siya, talagang creative din siya in a way na parang kung ano yung gawin mong makeup sa kanya, pinoportray niya. Doon pumasok na si Lenny talaga. Siya talaga yung best person talaga na maging canvas ko. Ang ganda. Siya yung representation ng artistry ko. I love it. Alam mo kasi parang, di ba, for some, our muses, di ba, yun yung pinaka, I called it ka sometimes, it's my name tag in the industry. Yes. But you having, ang swerte mo naman, Oo nga. ang daya mo naman. Di ba, you have someone na nag-cheer for you. Yes. And not just that, yung mahal ka, at the same time, nagro-roadmap sa'yo, tapos siya pa rin yung canvas mo, no? Siya rin yung muse mo at the same time. Tapusin na natin to. Hindi, ang galing, no? Ang galing. So, do you think... Kahit ako na-amaze ako, galing, no? Buti talaga nag-a-align tayong dalawa. Minsan sa sobrang align namin, iisa na lang nararamdaman namin, sabay na kami nagsasalita, ganun kami ka-sync. So, parang soulmate na din at the same time. siguro. Dadasal ko yun sa akin. Oo naman. What is your first content with her? Sa TikTok. Pero kasi dati kasi yung mga nagko-content ako, nag-video ako lang talaga yon. Okay. Tapos nagkaroon kasi ako nung time na nag-breakout ako. Tapos parang puro pimples yung mukha ko, tapos nawalan ako ng confidence. Tapos nag-stop ako. Wala pang TikTok nun. Facebook pa lang. Tapos nung nagkaroon na ng TikTok, siya na yung pinupush ko na, gawa tayo ng makeup. Siya na yung ginagawa mo, model mo. Hanggang sa minsan sumasama ako. Kaya lang kasi may mga nababasa kong comment na mga
binabash kami physically. But those people, no, alam na nila na you were together. That time pa lang. What year ba you started talaga? TikTok mo, 2019. 2019, so that's Pandemic talaga. pre-pandemic. Pre-pandemic, diba? So that's the time na yun yung nagsa-start kayo sa, TikTok is new that time din, diba? Yun, siya ang nagpauna nun. Tapos hanggang sa minake-upan ko siya. Tapos parang nagustuhan ng mga followers yan. Minsan sumasama ako. Kaya lang kasi hindi talaga ako confident sa sarili ko. Lalo na pag nakakabasa ko ng negative comment about sa physical appearance ko. But I guess also, diba, na since both of you shared kasi a lot of things on social media, like yourself, your family, your loved ones, your work. So somehow you are giving them the rights, diba, to comment and to have nasandamukal na opinion, diba? So how do you handle those opinions since that you've been through that also na you said you don't feel that you're good enough because yung sinasabi nila. So how do you handle that? Hindi. Dati kasi nasasaktan talaga ako. Pumapatol kami minsan. Minsan naman talagang na-hurt kami. Pero yung time na parang naisipan namin na nga magpa-enhance ang sarili namin, hindi ko na siya tinago. As in, naging open book na yun ng social media. Kasi parang inisip ko na siya. Parang I saw a TikTok nga na parang you were like transitioning the... Yes. Kasi naisip ko na kapag ginamit ko siya on my advantage to inspire people, hindi nila yung magagamit against me. Hindi nila ako malalait na, rito kada yan, ganyan. Ako mismo, proud ako na nag-retoke ako. Yan, na-inspire ko yung mga tao na... And I don't see any, naman, di ba, mali doon. Yes. If it's for your betterment din naman, di ba? So, ayun, nare-redirect ko na yung mga negative comments into positive. But how will you connect that as a creatives? Like, for example, di ba, when you did yung talagang bugs na, so, ano yung naka-apekto ba yun sa pagiging makeup artist mo? That you look better now, ganyan? Oo naman. Number one, confident ako sa camera. Pag nakikita ko yung sarili ko, masaya na ako. And of course, pag may mga client akong kaharap, hindi ako nahihiya. Hindi na ako na-judge because the way how I look, I present myself, ganyan. Masaya na ako. Kasi kapag masaya ka and confident ka, nag-radiate siya sa kung paano ka mag-work, paano ka makipag-usap, lahat. Actually, naniniwala ako dyan. Like, for example, if you're doing a client, you have to do it talaga ng or anything in general, di ba, na parang kailangan gawin mo siya na masaya. Kasi otherwise, hindi mag-work yun. Like, for example, pag nag-cut ka na hindi ka masaya, nakikita matagal talagang matutubo yan. Parang gano'n, yung thinking na gano'n. Totoo. Sa amin, kapag nag-makeup, syempre, kailangan kung ano yung nararamdaman mo, nakikita mo siya doon sa ginagawa mo. Lalo pag burnout ka, tapos frustrated ka, may inis ka lang. Ganun. Kaya minsan may mga times na kapag gano'n na yung nararamdaman namin, nagbabakasyon na kami. Which is a good practice, di ba? So where did you learn those things? Kasi those things are, it deals with maturity for you to have that parang tinotroubleshoot mo yung buhay mo na parang, parang burnout na ako. I don't feel that I am creative enough. I don't feel my artistry na. Parang what I see is just yung parang naninegahan ka na sa sarili mo. Teka lang, magpo-pause muna ako, di ba? So, saan mo natutunan yung bagay na yun? Dati kasi hindi naman option sa amin magbakasyon. Dahil nga sabi ko nga, survival kami. Wala naman kaming mga ganyan. Akala namin yung mga ganyan, leisure lang yan. As in, ano lang yan, pagbawaldas lang yan ng pera. So, wala kaming option na talagang gumala. More on work lang kami hanggang makaipon. Hanggang sa dumadating ka na sa point na kini-question mo na yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa to? Which is a normal question. Minsan may time na sobrang pagod na pagod ako, tapos madaling araw na di pa ako tapos nag-shoot. Kinabukasan may madaling araw na akong call time. Umiiyak ako pa uwi. Bakit ko ginagawa sa sarili ko to? Ganyan. Tapos sabi ko, so, paano mo nire-remind yung sarili mo na parang umiiyak ka and all, that parang naaawa ka sa sarili mo ba? Oo, parang ganun. pagod na pagod ako, side na yung energy ko. Tapos sabi ko, kaya hanggang pag-uwi ko sa bahay, pag higa ko gano'n, umiiyak ako. Tapos sabi ko, bakit ko ba ginagawa to? Tapos hanggang sa... Parang kanino ka ba bumabangon? Ika nga nila. Oo, tapos after nun, sabi ko kay Lenny, parang hindi ko muna kaya talaga mag-work. Pahinga muna ako. Kaya lang medyo nahihirapan ako. Kasi ngayon, hindi na lang ako nag-work for myself. Kasi meron na akong team na pinapasahod. So, kapag ako, pwede ako magpahinga. Pero pag nagpahinga kasi ako, walang kaming client, damay silang lahat. What's your volume of your client now? I mean, is it more on, since that, ang daming sangay, di ba? You do directing, you do makeup, you do photography, which is your first love talaga, di ba? So, ano talaga yung, saan ba yung mas maraming kliyente doon?
Hi, so welcome to Mark Salon. So today we have here Diva Star and we'll do some coloring. Diba ako? So as per the records, galing pala yung hair ni Diva Star sa 3-0 or 3-0 is equivalent to dark brown. So this is a common mistake lagi, no? Because they thought since it's dark brown, brown lang siya. But technically, sa naked eye natin, it's black. So to our viewers and listeners there, so if you want to color your hair in dark brown, make sure that you're ready for that because it will be challenge for you to recolor your hair. But since we love Diva Star, we will make it happen. So yeah, so if you want to tone down your hair a bit dark, you can go with a level 5 or 6. So para we can recolor it pa rin. So yeah, that's all. What's your volume of your client now? I mean, is it more on since that ang dami mong ang daming sangay, 'di ba? You do directing, you do makeup, you do photography which is your first love talaga, 'di ba? So, ano talaga yung saan ba yung mas maraming kliyente doon? Saan ba kayo sa mga yung team ko? Ano ang Tinignan yung pinakaunang client? Photography. Photography talaga. Lalo na ngayon kasi everything is on social media. So lahat gusto nilang gumawa ng content. I know photo. because when the moment that I am starting, sa phone ka nga lang magpipicture. Naka-iPhone ka, okay na. Then nag-transition to camera. Nauso yung camera, lahat naka-camera. And then after pandemic, nagkaroon ng Reels. Yes. So may dala kang videographer. Di ba? Na parang dati when you're attending an event, naglamap mo lang naman, tapos okay, picture lang kita. But now you have to do Reels pa. So you have videographer. So Kailangan nag-a-adapt ka din. it innovates a lot, 'di ba? Our process talaga. But with all that innovation as an artist, how do you personalize it na parang kasi that's what we call trend, 'di ba? So trend siya, pero how do you make sure na Haji pa rin to Yung parang you have your personal touch. Kami nagsistick sa core namin at saka sa branding namin kung paano kami nakilala ng tao at kung ano yung gusto ng tao sa amin. So hindi kami yung parang Which is ano yun? yung mga tao pag napapanood nila kami for the first time, akala nila mayaman kami. Yun yung una nilang thinking. Pero kapag napapanood nila yung mga videos namin, naiintindihan nila kung saan kami nanggaling, kung ba't kami ganun. Kasi hindi kami para tama ko sa akin manggagaling na hindi kami mayabang. Pero ayaw namin ng nagbabrag on social media. Of course. Ayaw namin na yes. nagpapakita ng bumibili kami ganito or may mga ganyan-ganyan. So, Ako what I feel talaga when I watch your video ni Lenny and you, yung authenticity na mararamdaman mo, yung sinasabi na nahihirapan ako, yung tipong when you said kanina nga na nararamdaman mo siya and at the same time, I guess yung being true to your story and at the same time, may puso siya talaga eh. Kaya mahal ka ng mga Pilipino eh, di ba? Thank you. Kasi for some creatives, I'm not saying in general, nagtatrabaho tayo sa fashion industry. So, iba yung hinihingi sa ating image and branding. Yes. Na sometimes, contradicting na to your personal, di ba, na ginagawa sa buhay. Kami tumatanggi kami sa ganun. Di ba? Pag may mga offer or may mga projects na kailangan ganito yung sabihin nyo, ganito yung suotin nyo, kailangan magmukha kayong ganito, hindi po kami ganyan. How do you say it naman? Like, syempre, you don't want to offend anyone. As a creatives lang, like for example, if there's someone like you, kayo ni Lenny, na parang a brand really loves you, they really wanted to get you, but you know na in your principle, parang hindi ako to ganyan eh. How do you say it? Like, or you say it direct talaga na parang, kailangan mo siya sabihin directly na hindi ito align sa personality mo. Ang kaganda naman sa mga brand kasi minsan, yung mga pegs na binibigay nila sa amin for contents is kinukuha na nila kung paano kami nakikita ng tao. So, ito yung bagay sa'yo, ganito ka nakikita lagi or ganito ka nila napapanood. So, ganun din yung binibigay nilang peg. Pero pag may lumilihis talaga na direction, sinasabi namin na hindi kami yun. sila na lang po yun. Kung hindi nila babaguhin yung peg na binibigay nila. If they would not compromise with dun sa requirements nyo bilang isang brand, you would rather say no na lang. It's Kasi a di ba brand iba nahihirapan mag-no Kasi syempre, pera na iwan mo pa. Kasi diba? parang product lang din yan, may sarili kang branding. As a creator, that may branding ka din. So, dapat mag-stick ka doon. Kasi kung lahat tatanggapin mo, iba-iba kung ano ipagawa sa'yo, nararamdaman ng tao na hindi ka na authentic. Nabayaran ka na lang. Para kang karinderya. Yes. Diba? How do you create that brand ba? Saan ba magsisimula yan? Can you share that to our... Yung brand kasi hindi siya binubuo, iniisip mo na ano ba ako dapat. Natural siya lumalabas.
So, mabubuo siya kung paano ka nakikita ng tao. Gawin mo lang kung paano ka talaga as a tao, kung paano ka magsalita, kung paano ka magdamit, kung ano yung totoong ikaw, ipakita mo. And then yung branding mo na yung lalabas. Hindi ikaw yung mag-iisip kung ano magiging branding. Parang eventually na lang na people will figure it out for you that, Yes. di ba, yun yung, ito siya, ganito siya. And nakaka-relate ako sa kanya. So, I think pa-follow ko siya. Parang ganun. You in general, kasi I also see some brands, di ba? You're working with different brands. I recently work with Ready Set Glow. You also work with Ever Belena, ganyan. How do you handle it na in a way na hindi ma-confuse yung audience mo na parang ba't ang dami niyan different makeup brands, di ba? So, saan talaga yung loyalty? Ano ba yung gagamitin namin? Sa makeup brand kasi, sobrang laki niya, sobrang lawak niya kasi hindi ka naman pwedeng sa buong makeup kit mo, isang brand lang, di ba? Yes. So, very open ka talaga na iba yung brand ng eyeliner mo, iba yung brand ng eyeshadow mo. Doon, naiintindihan ng tao. Pero pagdating talaga sa skincare, kung ano yung hiyang ka at ano yung napapakita mo sa tao na totoong ginagamit mo, yun lang. Ano ka rin, I mean, it's not for in general. Yeah. Kasi but I agree naman with makeup kasi, di ba, which is how I want to commend also the local makeup brands. Ang dami at ang dami successful, di ba? Galing nila. But who do you have someone na you look up as a makeup artist internationally or locally? Sa local sila Jelly. Okay, yeah. Sila yung mga na nakikita ko na parang gusto ko din maging ganun. Kasi ngayon pa lang ako pumapasok sa mga celebrities. But actually, you're a star already. Wala ka nga dito kung hindi ka star, di ba? Ang ganon. Thank you po. Ang ganda nga ng platform mo. 10 years ago, when I entered this industry, ganun yung parang ganun yung requirements. You have to be, I don't know, siguro kilala mo pa naman. You have to be like Miss Ting, Miss Lala, Juan Sarte, ganyan. Ganun yung peg mo. You need to have a muse like Judy Ann Santos for you to be. That's the path that I really, ito yung goal ko because there are my blueprint. But yours, since it's a different story, you give hope to all creatives that it is possible na hindi naman pala kailangan ng artista. Yes. Di ba si Lenny nga yung di ba, yung model mo, yung muse mo, naging platform mo to showcase your talent. Kasi ang pinakamahalaga pa rin dapat nang lumalabas yung artistry mo, yung gawa mo, hindi kung sino yung ginagawa mo. Yeah, so yung kinagandahan ni TikTok, I guess, that like me, ako personally, I am still, alam mo yun, pinag-aaralan ko pa siya kasi nga, nung nagpapasok ko, hindi naman siya yung system, di ba? But you, parang, when I look your videos and all, you are creating more than just nga makeup eh. Parang it's a moment for you na parang wala kang sinusundan kasing peg. Wala kang sinusundan trend na it has to be, let's say, for example, it's no makeup look, ganyan. Kasi when I see your videos, parang, Iba-iba. yung dalawang to nag-enjoy lang, no? Yung parang gano'n, yung parang, Minsan maganda, minsan nakakatakot, ganyan. di ba, saka full production nga siya kung tutuusin, di ba? So I guess that makes you different to all of us. You got married what year ulit? This year. This year lang. January. And then you had your baby. This March, pinanganak siya. Anong March siya? March Baka birthday ko siya. 27. Ba't hindi ka sure? Ba't hindi ka sure? Wait lang. Hindi. Ano siya, did you plan talaga na, kasi ang swerte nyo, di ba? Yung age kasi, hindi ko nasabi yung sarili. Yung age nyo, nagkakaroon ng struggle in terms of PCOS, ganyan, di ba? Ano ba? Ay, saka yung pinaglihin ng mami mo, no? Di ba? Well, actually, parang akala namin hindi kami magkaka-baby. Kasi parang ang tagal naman na namin nagtatry, pero ang tagal dumating. So you're trying na even before pa? Parang hindi na kami nagko-control kasi alam naman namin na kaya na namin. So parang tagal, parang wala pa din. What is your borderline when you say that kaya na namin? Ano yung nangyari sa buhay mo na as a creatives na ay okay na, kaya na namin? Yung moment na nagkaroon ako ng studio. Yung moment na parang na-feel ko, ay kaya ko na magpasahod ng mga staff. What more, kaya ko na magpakain ng isa pang tao lang na di ba? Mabubuhay ko si siya. Baby Marco, Oo, ba? si Marco. Baby Mapapag-aral ko siya. Parang feeling ko, kaya ko na siya. How many employees you have daw? Ang dami po kasi Tinalo mo pa Ever Belena? iba-iba kami ng sangay kasi may production team. Production team namin nasa 8 to 10. So technically you have an agency? Or production? Parang prod ganon. house, ganyan. Oo, parang ganon. Pwede mo mag-apply na doon. Pero kami parang, nasa ilan tayo? More or less 20 to 25 staff.
Pinlalabas this is the Onze studio ba? Opo, Onze. So, why Onze pala? Onze is 11. Yun yung anniversary namin. Ang taray naman. So, it revolves around the romance between Lenny and you. Oo. Tapos my sabi God, ko, parang Romeo and ang Juliet. ganda ng number na 11, yun ang laking number namin. Kasi kami ni Lenny yung nagre-represent sa 2 Pero pag pinagsama mo kami, parang more than 10 kami sa nagagawa namin. 11 pa nga, di ba? Yun yung namin ng Onze. Sino nakaisip ng studio? Si Lenny talaga yan. Sabi niya. Alam mo naman. Di ba sabi sa Bible, parang the wife should, mag-serve dun sa Pero parang you talagang, you dedicate yourself to Oo, kasi kami dalawa na lang talagang nabuhay magkasama nung after namin makapag-aral ng college. Kami dalawa na lang talaga, as in, sinusuporta namin sarili namin. So, lahat ng naiisip namin dalawa, kami lang nagpupush sa isa't isa. So, since ganun yung sitwasyon na parang after college, technically you're not yet married that time, no? Yeah. But you see yourself na kayong dalawa lang yung nagsusuportahan. Ano yung naging role nung parents mo, ng siblings mo, or your family itself? Andiyan naman sila moral support. Si Lenny, kahit pa paano, nasusuportahan siya ng family niya. Kasi mama at papa niya parehas may work. Pero kasi hindi naman ganun kalaki. So parang minsan kinakapos pa rin, kinukulang. Ako talaga, as in wala. Zero talaga. Nagsusuportahan kami in a way na parang pag ako anong kailangan ko, gagawin niya kahit hindi niya alam. For example, parang ito yung ituruan mo siya magbuhok? Oo, makeup artist ako. So kailangan ko ng hairstylist, ginawa niya kahit hindi naman yun yung linya niya. Hanggang sa minsan pag sumasali ako ng contest, naging model na lang din siya. Around talaga. Oo, hanggang sa ngayon naman, nung bumaliktad naman na parang after pandemic naman na, lahat naman na siya, binalik ko naman lahat ng support. May fear ka ba na mapagod si Lenny with all the things that she's doing for you? Tingin mo paano siya mapapagod? Mapapagod siya in a way na parang puro work na lang kami. Tapos wala na kaming personal life as a mag-asawa. At least you know and you're addressing it. Is there any point ba there that nag-start, may conflict na gano'n nag-start? Or you just foresee it in a way na with all the things that you want as a creative, kasi mahirap siya i-handle. Ako, I've lost a lot when the time that I put up my own salon. Kasi, though it's a different story, of course, because you have your baby Marco, at syempre, once you have a child, ibang usapan na yun eh. Yung buhay mo yun na yun. What I'm just saying is, when you open something that you think bigger than your dreams and all, may mga nako-compromise. So, how will you make sure that hindi mawawala yung tao na yun when the time, hindi dapat, alam mo yun, you will do it in a way na nandiyan pa rin yung mga taong. Kami ni Lenny kasi nasanay kami na lagi kami sa open communication. Lagi niya sinasabi na, kahit pabiro lang na, kain naman tayo sa labas, ganyan. I-date mo naman ako. So alam niya na yung parang, may mga clues na ganyan, na parang, we have to do this na, tama na yan, ganyan. What time do you work ba? Like you work 24 hours? Hindi naman. 24 hours in a way na mag-work ako sa studio. Pag uwi ko mag-edit pa ako. Ikaw din yung nag-i-edit. Oo, ewan ko. Lagari ka pala. Though, naiintindihan kita because are you kind of a creative ba na sometimes you are having hard time na mag-delegate because feeling mo, parang hindi eh. Oo. Parang gano'n. Oo. But and how do you address that? And paano mo siya naayos? Kasi diba you have to delegate talaga? Oo. Dati kasi pag hindi ako yung mismong gumagawa, feeling ko hindi ko gawa. Parang feeling ko, parang hindi ko yan branding or hindi ko yan, kahit save lang naman, basta hindi ako yung gawa, feeling ko iba. Iba talaga yung nakikita ko sa kanya. Pero ngayon, nagsa-start na ako na magtiwala talaga. Tsaka ipaprocess mo sa utak ko na hindi mo kayang gawin lahat. Exactly. Tapos mauubos ka. So, mas magiging productive ka, magiging efficient ka kapag nag-delegate ka ng tao at nagtiwala ka sa skills and capability ng ibang tao. Actually, sometimes nga, it's not like, yung mga tao talaga, may mga tao na hindi nila mamimit yung expectation mo as a creative. It's really hard kasi syempre you have your own standard. But, ang gagawin mo, it's not naman pababayaan mo, but ako right now, what I do na lang is, tinitingnan mo kung paano yung magiging proseso nila, if there will be a growth, yung learning curve nila. Yes. Because the only way for you to success as a business is to duplicate yourself. Yeah. Because pag di mo nagawa yun, mapapagod ka, mauubos ka talaga. Pero who is the man of the business pala? Like, who is the brain of the business? Kami nila hindi. Kayo pa rin. Kami pa rin talaga. But you have like, meron kayo manager, ganyan. Meron naman.
Gano'ng kalaki na studio pala? Yung studio namin, ano lang siya, mga 120 square meters. Uy, malaki yun. Ano ka ba? Malaki siya. But the pag- target kasi is production. Oo. Medyo maliit nga. Sa target market namin production, super liit. Sa Antipolo. Antipolo. Pero nagre-rent na lang kami somewhere in Manila. Dito, lagi kami nandito eh. Sa Timog, sa QC. Dalawa kayo dito. Oo, lagi kami, di ba, dito sa mga studios around. Yeah. Nagpa-plan pa nga kami ngayon ako na sa Antipolo kasi wala masyadong client dun eh. Yung studio namin na i-utilize lang namin siya, dalawa ni Lenny as a content creator. Palong-palo pa rin naman yun. I mean, ako feeling ko useful pa rin for both of you. Oo, yun. Kasi parang at start, when I created itong room na to, parang people are like, seryoso, anong gagawin mo dyan? Parang, alam mo, you will, end up, pigibain mo din yan, you will expand, ganyan. Pero pag may vision ka, alam mo naman kung I paano know. mangyayari. So, paano yung vision pala? Ang ganda nun. How do you see that vision in your head? Parang, paano siya nangyayari? As in a snap na lang ba? Or, Pagka na-excite ako, alam mo yung parang pag may pumasok sa idea mo, tapos na-excite ka na hanggang sa hindi ka makatulog, hanggang sa naiisip mo ba hanggang na na kahit anong gawin mo, nakaupo ka lang, naiisip mo na kung paano siya tumatakbo, paano siya nabubuo, ano yung mga dapat gawin. Ayun na yun, parang mag-overthink ka na sa buong proseso na, eto, may nabubuo na akong vision, kailangan kong gawin to. Kasi kung hindi ko to gagawin, magiging multo ko to eh. totoo. Parang what if kaya ginawa ko talaga yung naisip ko noon? Or makikita mo na lang yung ginagawa na ng iba. Naisip ko yan ba't ko ginawa? dapat ako yan, di ba? Parang Oo, ganon. ganon. But are you more on you executor ka ba? Like, di ba, there are some people who are visionary, but hindi naman na-execute. Sila diba? yung executor. Oh Galing nga my eh. God, Alam talaga ang kami. galing. Oo. Anong kailan birthday ni Len? Cancer siya June 29. Ang Ako, galing. Leo ako. Leo ka. Oo. Kasi di ba parang maraming taong gano'n eh. Di ba in every like brainstorming talaga, ang daming vision. But Oo. to turn that vision Kung into kailan ka reality, mag-start mag-step, ang hirap step forward. nun. Di ba Oo. yung mga tao tatama rin agad. Ay, yung studio na yan, matagal na namin iniisip. Gusto ko ng studio. Humanap siya ng paupahan. Hanggang sa may nakita siya, binayaran namin yung costing nung pagpapagawa ng studio na yun. Wala kaming enough na pera para ipagawa yun. Pinagawa namin kahit wala kaming pera. Hanggang sa during construction, tinatrabaho namin siya. Natapos namin siya. Eh kasi sabi naman nila, once you invest something, to our fellow creatives lang, you invest because you want to multiply. At yung multiplication naman yun, it's not an instant. That's why you need to have a concrete vision, ganyan, diba? So right now, since you're doing a lot of things and ganyan, and big help talaga si Lenny doon, what's next for you as a makeup artist? But I've seen you most of the time as a makeup artist talaga eh, Yes, diba? yun talaga. And right now, you have a very good collaboration with the Face Sounds Familiar. Did I say the right title? Yes. Ayun. So, how did you get there, ba? Paano mo nakuha yung job na yun? Yun nga, ngayon yung direction ko is parang napupunta na ako doon sa mga work na gusto ko talagang gawin. Hindi na, pinipili ko na siya. Hindi ko na lahat ng client na gusto magpa-makeup sa kami make-upan ko, kita din yan, pera din yan. Iniisip ko na lang din yung mga trabaho na, mag-enjoy ba ako dito? Yun ang number one sa akin. Mag-enjoy ba ako dito? May ano ba ako dito? Masaya ba ako dito? Yun ang una na number one, bukod sa pera. Yun na yung iniisip ko. Kasi ang dami nag-i-inquire ngayon na minsan nakakapagod ang wedding industry. Doon ako na, minsan nauubos ako na Kasi ang tagal eh. ng tagal, tapos ang dami. We're not complaining, it's work. Maraming salamat po. Mahirap ang trabaho ng mga nagtatrabaho sa makeup industry, kaya bigay kayo ng tip. Pero ako nga masusuko ang wedding kesa sa dibu naman. Bakit? Ang haba ng dibu. Oo, kasi 18. Tapos lalo na pag may, the Vivo moms, Oo. mga 48 looks yung palit-palit. Oo. Parang ganun. But yeah, I'm enjoying it, doing it naman. Pero gets kita dun sa point na right now, as you age and as you grow your artistry, yes, money help us talaga to, alam mo yun, to fuel the vision that we want. But in the end of the day, for you to have the energy kasi, Oo. kailangan Tsaka, gusto mo yung ginagawa privilege mo. yun na parang may chance ka nang pumili kung masaya ba or about pera. So, privilege yun na What parang... year na na-feel mo na parang, I have to, eliminate, ganyan, and Yun, yung mga part na parang ginagawa ko yung isang bagay na pagod-pagod ako, tapos umiiyak na ako pa uwi, pero hindi ako masaya. May pera ka naman, pero ubos na ubos ka. Ano gagawin mo dun? Pero ako, kasi like you, nakilala kita of course, kay Lenny na, no? But do you have a celebrity ba na parang helps you also to be seen in the industry or in general sa lahat? Hindi. Nauna kaming
sumikat online bago kami ma-discover ng mga celebrity. So, yung mga celebrity, sila na yung nagtatap sa amin, hindi kami nagtatap sa kanila. So that's the ganun. time you started talaga yung pagka-viral nung ano, no? And even your wedding, di ba, you did her own makeup. Yeah. Di ka kinabahan? Hindi. Na-enjoy Hindi mo lang naman. siyang gawin. Siyempre, wedding siya, di ba? Parang something that, Hindi na ako kinakabahan lalo na pag siya. Kabisado ko na eh. Alam ko na kung saan siya maganda eh. I love it. But, Oo. siya talaga yung pinaka-muse mo talaga. Oo, alam ko na talaga kung paano. But ano, like for the face sounds familiar, ABS-CBN tap you or because of the transformation that you did. Yes. And you have a very controversial post about recently lang din, di ba? Yeah. So, can you explain further lang? Kasi ako, I'm enjoying watching it kasi it's a different point of view, di ba? So, saan ang galing yung hugot mo na yun? Part lang yun ng frustration as an artist kapag hindi nagawa yung vision mo. Ah. Doon siya nanggaling kasi parang, syempre, binigyan ka ng icon, gagayahin. Masaya naman siya, yung buong process ng Your Face Sounds Familiar, na-enjoy ko siya. And yung collaboration namin with Alexa. Sa kansaya Ilacan. nung lineup si Peachy, parang nandun, parang, Oh, sobrang saya nun. Panoorin nila yun. Basta, Diba? ganda. Super saya. Tapos, ang healthy lang dung environment. Kasi parang, grabe yung respect ng mga artista sa akin na hindi ko na i-imagine na magiging ganun ako. Yung ganun, sila pa yung mga nagpapakilala sa akin. Yung mga ganung level na, ay, grabe. Si Rufa May nga lumapit sa akin. Hi. Ano na? Sabi niya, hi, I'm Rufa May. Sabi ko, opo. Ano naman? kilala ko po kayo. Pero ganun, ang mabait, ang humble. nalala ko si Rufa May, parang alam mo, ibang text, ganun siya mag-text. Sabi niya, Mark, hindi na ako makaka-go, go, go. Mabait siya, super bait niya. Yun, Marami naman mas mabait eh, di ba? May na-experience ka bang hindi mabait? wala pa sa artista, wala pa naman so far. Di ba? Parang ang artist naman in general, parang they are more, tayo lang, parang may mood talaga eh. Hindi, alam mo yun, hindi siya attitude, but it's more on, not every day is like, di ba? Kasi sa at the same time, that, like ako, as sinasabi ko rin sa mga assistant ko, if we have like, work, we're here to work. So, yung mga artista, they're also working sa moment na yon. So, hindi tayo nandito para to take picture, ganyan. Unless ikaw mamatay mo pag di ka nag-picture talaga with them, diba? Kaya minsan, hintayin mo na lang matapos yung shoot pag may free time tsaka ka magpa-picture. Correct. Kasi syempre you want to, respect their space. But right now, ako I see it talaga you and Lenny as a star in the creative industry. You change something na bago talaga siya eh. Yung parang, personally, at start, parang sabi ko nga eh, is that the real, ba talaga, process for you to succeed? But the way I see you naman, ang galing kasi 'di ba parang yung talent mo, then yung support system mo, which is si Lenny, and at the same time, your vision mo to have a business, yung entrepreneurship mo, it's so, how will you make sure that the power that you have right now as a creative will translate to your audience na they will get inspired? Actually, hindi ko yan iniisip talaga, to be honest. Ginagawa lang namin talaga kung ano yung nangyayari sa buhay namin. And yung ginagawa na namin, yun na mismo yung nagbibigay ng inspiration sa iba without knowing na Ginagawa niya nag-inspired pala sila sa amin. For example, ako, ginagawa ko, mini-makeupan ko si Lenny kasi doon kami nakasurvive eh. Pero hindi namin alam, yung mga ibang lalaki pala gusto rin mag-makeup. Natatakot lang pala silang humawak ng makeup kasi iba yung stigma. Sino ba ba lalaki ang makeup artist na kilala? Madami ako nakilala. Dapat meron din ako, wait. Competitive. Meron ba akong kilala? Oh my gosh, sino ba? Tapos ang dami na nagme-message ngayon sa akin na yung mga asawa daw nila gusto din daw matry mag-makeup. Tapos Kasi makeup is art. Hindi naman siya like, makeup is for the, LGBT, di ba? Yes, wala siyang gender. Yes. Form of artistry siya. May mga bata ngayon na lalaki, sinisend sa akin ng nanay na, ay, yung ko nag-makeup, meron akong future Haji. Ganun yung tingin nila na, nung generation diba? natin. You parang, are a brand itself the moment that they said that they'll have a future Haji. Yun doon namin na, grabe, may impact pala talaga yung ginagawa natin sa buhay ng iba without us knowing na ginagawa talaga natin to inspire. Hindi siya intentional. Siguro, I guess ako the way I see it, parang you are doing it kasi out of love. Love for your family because you want to gusto makaranas nung bagay na yung ginhawa and success, 'di ba? Meron pa one time nung nag-live kami sa RSG, may isang staff dun. Nakita niya kami first time, tapos hindi niya makontain yung emotion niya. Umiiyak siya sa harap namin kasi Oh my God. Grabe daw yung nagawa namin sa kanya, na-inspired daw namin siya, na simula nung napanood daw niya kami, iba daw yung impact talaga, ganyan. Tapos umiiyak siya, ayaw niya tumigil, kakaiyak. Tapos, How do you handle that moment pala? nasa-shock kami na ganitong level kami na
nakaka-move ng buhay ng iba. Kasi you'll never know ano nga eh. Parang everyday kasi every person, lahat tayo may mga struggles in life. Baka yung simple na, alam mo yun, na ginawa mo that moment with your content and being a creative that you wanted to be and that meant to be, nagiging impactful sa kanila. Tapos minsan parang ang cliche na sabihin, ginagawa ko to para maka-inspire ng mga tao. Cliche siya kapag hindi mo nakikita yung ganung effect mo Or sa tao. siguro cliche siya if that is not what you meant talaga. Oo. Saka malalaman ng tao yun if you're faking it eh. Pero ngayon, pag sinasabi ko yun na yung ginagawa talaga namin as a content creator is to inspire people, totoo siya, nanggagaling talaga siya sa puso kasi nakikita ko na ngayon yung effect namin sa buhay ng iba. And ako I feel it sa'yo kasi nga, with all the struggles that you experience, di ba? And nakita mo na from a potential, na pwede pala maging potential na trabaho ito, and now to, di ba? You're everywhere, di ba? Brands, BeautyCon, di ba? And all, so... Hindi po kayo ng BeautyCon. No, I was, a guest speaker last year. So, of course, in-invite din naman ako. So, parang, ang galing, di ba? And most of the, like, perfect example is, most of the BeautyCon are from the celebrity talaga na circle, di ba? But ako nga, I wish someday that, I don't know sino makakagawa, na there will be no parang label. Kasi dapat nga it has to be one creatives, di ba? Yeah. As an artist, lahat as an artist, regardless kung content creator, artist, Regardless model, kung ano, di ba? Kung your technique or not. So, is there a moment in your creative journey na parang I feel that I don't belong or na hindi ako welcome? Parang dati, hindi naman sa hindi welcome, parang hindi ko pa deserve mapunta dito kasi parang may times na baguhan pa lang ako tapos pumasok na agad ako sa production ng mga taping ng ganyan. Sabi ko, grabe kawawa mga makeup artist dito ah. Saka ako, I have high respect din sa mga nagtitaping kasi it's a different story din. Grabe. O, di ba? Pareho tayo ng reaction. Grabe talaga, hindi ko siya kaya Hindi kung ko din. tutuusin. Pero, ang husay nila, di ba? Oo, tapos yung sabi ko, yun doon ka naramdaman na, hindi ako para dito. Kaya sabi ko agad, ay, okay lang kahit di ako makeup ng artist basta hindi ganito yung work ko. Grabe yung 5 a.m. to 5 a.m. call time, wala akong tulog-tulog. Kaya pala yung mga nasa taping, mga nakahiga sa sahig, ganyan. Sabi ko, naiintindihan Hindi ko sila na yung sila. ganda-gandahan lang na, Hindi. di ba? Pagpasok mo ng dressing room, I'm fresh. So what will be your message na lang to aspiring creatives who are looking up to you and wanted to be you, or like a mom na nagsasabi na, I will have a baby Haji, di ba? Ayun nga. Ako naman sabi ko, tulad ng tanong mo sa akin kanina, kung sino yung nilook up kong someone na gusto kong gayahin para maging ganun din ako. Like sa industry, kailangan mo maging si ganito, ganyan. Huwag kayong maging ganon. Huwag ganon yung mindset nyo na kailangan maging ganito ako. Kailangan gayahin ko si ganito. You just really have to do your best kung ano yung magagawa mong maganda, kung ano yung capability mo. I-push mo yung self mo to the 100% na kaya mo. Tapos, i-enjoy mo lang yung process. Huwag kang mag-overthink. At maging totoo ka lang. Kasi yung authenticity, hindi yan sinasabi. Nararamdaman yan ng mga nakakanood sa'yo. So, yun lang. Kasi hindi mo siya pwedeng pilitin yung sarili mo na maging inspiration sa iba. Ang pinaka-tip lang talaga dyan is maging authentic ka lang talaga sa sarili mo. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Huwag kang tumingin sa iba. And hindi mo alam kung ano na yung nagiging effect mo sa ibang tao. And sometimes the authenticity will take time, di ba? Sometimes you will idolize someone, but later on, sooner or later, you will realize na, ay, ito pala ako. Like, kay Haji, di ba? But you're very lucky enough that in an early age, you're able to see who you are. And the way I see it, most of the creatives wanted to be seen, but in a story of Haji, it's more on felt than seen. Thank you, ganun. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you for saying yes. And by the way, what made you yes pala for this podcast? So, first is something new eh. Sabi ko nga, gusto ko talaga yung mga podcast na content. Kasi na-enjoy ko talaga makipag-usap. Kasi, kami ni Lenny, nabuhay na lang kami ng dalawa kami magkasama. Wala kaming time na para makipag-mingle sa iba, makipag-usap ng buhay sa buhay, business to business, ganyan. Masyado kaming naikot na lang sa isang circle. Gusto ko may makausap na tao na talagang may sense, ganyan. Hala, sana may sense po kami. Oo naman, super. Sabi ko, tapos gusto ko din yung nakakapag-share din ako ng mga ideas and knowledge, ganyan. Hindi ko lang siya nagagawa. Actually, today you shared a lot of things na ang galing, na how I wish na everyone can really,
may makapag-resonate sila about what you said. Thank you So, po. once again, thank you very much. Thank you for ito yung gusto kong gawin eh. Kayo yung tumapad. Talaga. Gusto ko tayo yung podcast na And me content. naman din, this podcast is, ito yung gusto kong gawin. And I think si Haji dapat andito. Yun, thank you po. Totoo, di ba? Di siya showbiz. Dahil, Kaya pagka-message mo sa akin, go, sige, go. una nga para, di ba kasi we haven't met naman talaga. So sabi ko, magre-reply kaya to. Di ba? Tapos ang But ganda pa kasi nasa isang line of work tayo, sa isang industry tayo. Kaya sabi ko, makaka-relate kami sa isa't isa. lalo na yung maraming gustong gawin sa buhay. Oh my God. I am Mark Rosales, and this is Mark My Word, a Hairpreneur Story.